Magandang hapon po, mga kapatid. Sa ating pagsisimula ng pag-aaral ng Katesismong Heidelberg, Araw ng Panginoon bilang 20, kung saan ang Araw ng Panginoon bilang 20 ay mula sa sermon ni Dr. Raven Blenhoff at may pamagat na Receive the Gift of the Holy Spirit. Mga kapatid kay Kristo, madalas sabihin na ang banal na Espiritu ang nakalimutang persona ng Trinidad. Sapagkat napakarami nating naririnig tungkol sa Diyos Ama. Siya ang lumikha ng lahat at nagpapanatili ng lahat. Sa Kanya natin itinataas ang panalangin ng Panginoon. At siya ang nagpapahayag na tayo ay matuwid dahil kay Kristo. At marami rin tayong naririnig tungkol sa Diyos Anak. Dahil siya ang naging tao. Namatay sa krus. Muling nabuhay. Umakyat sa langit. At ngayon ay naghahari sa lahat. Dahil napakaraming dapat sabihin at purihin tungkol sa Ama at sa Anak. Minsan, tila naiiwan sa gilid ang banal na Espiritu. At may ilan ding nagsasabi na bahagi ito ng layunin ng Diyos. Dahil ang pangunahing gawain ng Espiritu ay hindi ituro ang sarili niya, kundi ituro tayo sa Ama sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesucristo. Sabi ni Jesus sa Aklat ng Juan, Kabanata 16, talatang 13. Ang Espiritu ay hindi nagsasalita mula sa Kanyang sarili, kundi sasabihin lamang niya ang naririnig niya mula sa Ama at sa Anak. Hindi nais ng banal na Espiritu na siya ang sentro ng pansin. Ngunit sapat ba ang atensyong binibigay natin sa ikatlong persona ng Trinidad? Alam natin na siya, kasama ng Ama at ng Anak, ay tunay at walang hanggang Diyos. Sinabi ng Heidelberg Catechism, Question and Answer 53, dahil ang Espiritu ay Diyos, karapat dapat din siya sa ating papuri, pagsamba at pasasalamat. Kaya, bakit tila mahirap pag-usapan ang gawain ng banal na Espiritu? Dito sa ating buhay, bakit kaya maraming Kristiyano ang nakakalimot manalangin para sa Espiritu? Bakit siya tinatawag na nakakalimutang persona ng Trinidad? Hindi naman kasalanan ng Biblia, sa Lumang Tipan pa lamang ay ipinakikilala na ang banal na Espiritu at lalo pang naging malinaw ang kanyang gawain sa Bagong Tipan. Kapag maingat nating binasa ang Biblia, mahit natin kung gano'ng karami ang ginagawa ng Espiritu. Marahil, ay may masasabing kasalanan ito ng Heidelberg Catechism. Tingnan kasi natin ang Lord's Day 20. Napakaikli lamang. 7 maikling linya lang. Totoong ang susunod pang 2 Lord's Day ay tungkol din sa banal na Espiritu. Ngunit, pagdating ng tanong na ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa banal na Espiritu, tila napakaiksi ng sagot. At maaaring tama nga na sana ay mas mahaba pa ito. Ngunit, huwag tayong magkakamali. Bawat maikling pahayag dito ay puno ng katotohanan at kaaliwang mula sa Biblia.
Kaya ngayong hapon, pag-aaralan natin ang ikalawang bahagi ng araw ng Panginoon bilang 20. Ito po ay may 4 na puntos para yung tatalakayin. Ang Diyos Espiritu Santo, una, ay ibinigay sa akin. Pangalawa, upang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay makabahagi ako kay Kristo at sa lahat ng kanyang biyaya. Pangatlo, upang aliwin ako. At pang-4, at manatili sa akin magpakailanman. Tayo po muna yumuko at manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa hapong ito ay ipaunawa mo at maipamuhay ng bawat isa sa amin ang paghahayag ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. Tunay nga po na pagtanggap namin sa Espiritu Santo ay tatak ng pagkahirang mo sa amin. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Talakayin natin ang unang punto. Ang Diyos, Espiritu Santo, ay ibinigay sa akin. Kapag pinag-uusapan ng kaligtasan, lagi tayong dapat bumalik sa isang simpleng salita. Lahat ay dahil saan? Sa biyaya. Sa biyaya ng Diyos, ganyan din ang banal na Espiritu. Siya ay kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, ibinigay siya sa atin kahit hindi natin siya karapat-dapat. Pumasok siya sa ating puso kahit na natural nating kalagayan ay ayaw natin sa Kanya. Diyos mismo ang nagpasya na ibigay ang Espiritu dahil sa Kanyang pag-ibig at awa. Sinabi ng Katekismo, siya ay ibinigay sa akin. Ano ang pupuno sa ating buhay? Sabi ni Jesus, wala ang bahay na nilinis na ay kailangang mapuno ng isang bagay. Mabuti man o masama. Sa Galatia 5, ipinakita ni Pablo ang 2 paraan ng pamumuhay. Ano po itong 2 paraan ng pamumuhay na ito na sinasabi ni Apostol Pablo? Una, mamuhay ayon sa Espiritu. At ang pangalawa, mamuhay ayon sa laman. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Sapagkat kung wala siya, ang susundin lamang natin ay ang ating mga makasalanang pagnanasa. Tingnan lamang natin ang mundo. Maraming tao ang nabubuhay para lamang sa kasiyahan at pansamantalang aliw. Kaya hindi na tayo dapat magtaka kung bakit laganap ang kasalanan. Kalapastanganan, pangangalunya, pagnanakaw, galit, at paghihimaksi laban sa Diyos. Mga kapatid, kailangan nating mapuspos ng espiritu ng kabanalan. Kung hindi, mapupuno lamang tayo ng kasalanan. Kaya dapat tayong manalangin. Mawain namin Diyos. Iligtas mo kami mula sa aming sarili. Ipadala mo ang iyong espiritu. At tandaan natin mga kapatid, ang espiritu ay hindi natin kayang pagtrabahuan o paghirapan. Siya ay regalo lamang ng biyaya ng Diyos. Kapag ibinigay ng Diyos ang kanyang espiritu, kumikilos siya sa tahanan. Binibigyan ng karunungan ang mga magulang, tinutulungan ang mag-asawa na magpatawaran, at pinupuno ang tahanan ng presensya ni Kristo.
Kumikilos din siya sa iglesia. Pinapalalim ang samahan ng mga mananampalataya. Pinapalakas ang mga lingkod ng Diyos at binibigyan ng karunungan ang mga elders at ang deacon. At kumikilos din siya sa bawat mananampalataya. Nakapersonal ng sabi ng katekismo, siya ay ibinigay sa akin ang banal na Espiritu na tunay at walang hanggang Diyos ay naninirahan sa puso ng isang makasalanang gaya ko. Pangalawa po, upang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay makabahagi ako kay Kristo at sa lahat ng kanyang biyaya. Ngunit maaaring may magtanong, talaga bang nasa akin ang Espiritu? Paano ko malalaman? Sapagkat madalas ay nakikita pa rin natin ang kasalanan sa ating puso. Sinabi ni Pablo sa Galatia 5, na ang gawa ng laman ay malinaw, immoralidad, galit, inggit, pagkamasarili, at iba pa. Kaya minsan, niisip natin, ako ba talaga ay pinupuspos ng Espiritu? Ngunit tayo ay umasa sa biyaya ng Diyos. Nangako ang Diyos at hindi siya nagsisinungaling. Sa ating bautismo, ipinangako niya ng Espiritu ay mananahan sa atin at gagawin tayong bahagi ni Kristo. Makikita natin ang katibayan ng gawain ng Espiritu sa ating buhay kahit maliit lamang. Ano po ang mga halimbawa? Una, nagpapasalamat ka ba sa Diyos? Gawain mo ba ito? Kaya ba nung gawin sarili mo ito? Hindi. Ito ay gawa ng Espiritu. Pangalawa, naiintindihan ba kahit kaunti ang Biblia? Sa iba nang galing pagkaunawa? Hindi. Gawa iyon ng Espiritu. Pangatlo, kinamumuhian mo ba ang kasalanan at nais gawin ang tama? Sa palagay mo, sa inang galing yun? Sa karunungan mo, kausayan mo, kagalingan mo? Hindi po. Gawa pa rin yun ng Espiritu. Minsan, kahit puno tayo ng pag-aalala, binibigyan tayo ng Espiritu ng kapayapaan. Hindi dahil naayos agad ang problema, kundi dahil pinapatahimik niya ang ating puso. Parang sinasabi niya, tumigil ka at kilalanin mong ako ang Diyos. At alam nating nasa atin ang Espiritu kapag buong puso nating mas nasasabi, si Jesus ay Panginoon. Tinuturo tayo ng Espiritu kay Kristo sa kanyang krus, sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang paghahari sa langit. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ginawa ng Espiritu, tayo ay nakikiisa kay Kristo. Nakikibahagi tayo sa lahat ng kanyang biyaya. Ano pong biyaya kaya yun? Ano kaya binahagi sa atin ng Panginoon Kristo? Una, ang kapatawaran ng kasalanan. Pangalawa, bagong buhay. Pangatlo, lakas upang labanan ng kasalanan. At pang-apat, at bunga ng Espiritu, tulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, at pagpipigil sa sarili. Yan po ay bahagi sa atin ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Maaaring maliit lamang ang mga bungang ito
sa ating buhay. Maaaring hindi pa ganap. Ngunit, kung mayroon ng bunga, ano ibig sabihin? Ibig sabihin ay gumagawa ang Espiritu. Totoo. May laban pa rin sa ating puso sa pagitan ng Espiritu at ng kasalanan. Minsan, nagtatagumpay tayo. Minsan, bumabaksak tayo. Ngunit, mabuti na ang may nararanasan tayong paglaban. Sapagkat kung wala ng laban, ibig sabihin ay sumuko na tayo sa kasalanan. Kaya patuloy tayong lumaban. Patuloy nating patayin ang kasalanan at sundan si Kristo. Ang pangatlong puntos po, upang aliwin ako. Inaaliw din tayo ng banal na Espiritu sa ating pakikipaglaban sa kasalanan at sa hirap ng buhay. Sa Biblia, ang Espiritu ay tinatawag na Counselor, Comforter, Helper, o Paraclete. Ang ibig sabihin nito ay siya ang ating tagapagtanggol at tagapayo. Alam natin na si Kristo ang ating tagapamagitan sa langit. Ngunit sinasabi rin ng Roma, Kabanata 8, na ang banal na Espiritu ay namamagitan para sa atin. Ang sinabi po ng aklat ng Roma, Kabanata 8, talatang 26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Minsan hindi natin alam kung paano manalangin. Di po ba? Simula po ba kayo nung maging umanib sa isang iglesia, marunong na ba kayo manalangin? O yung Panginoong Maria? Nakikita ng Espiritu ang lahat ng ating puso. Alam niya ang ating takot, sakit, at pagkalito. At dahil kilala niya tayo ng lubos, maayos siyang namamagitan para sa Ama. Inalo din tayo ng Espiritu sa pagitan ng pagpapatunay sa ating puso na tayo ay mga anak ng Diyos. Sa sarili natin, parang imposible itong paniwalaan. Bakit tatanggapin ng banal na Diyos ang isang makasaranang tulad natin? Ngunit sinasabi ng Espiritu sa ating puso, ikaw ay anak ng Diyos. Kung binabasa natin ang Biblia, ano ang pinapaalala ng Espiritu? Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, ito ay pinapaalala ng Espiritu. Ang mapagpatawad na Ama ay iyong Ama. Ang matiyagang Diyos ay magiging matiyaga rin sa iyo. Hindi ka ulila. Hindi ka na anak sa pagkapuot. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nakakalapit tayo sa Diyos at tumatawag ng Aba, Ama. Andito po tayo sa huling punto, sa ika-4 na punto. Ang sabi po dito, at manatili sa akin magpakailanman. Kapag nakita natin ang gawain ng Espiritu,
maaari tayong matakot. Paano kung mawala siya sa akin? Mayroon lang konting share na po. Noong araw, nandun ako sa dating ating panggalingan. Kung ako'y mag-praise and worship, talagang, minsan, tumutulo pa, luwa ko eh. Oh, talagang napakano ko. Pagdating sa central, kung nakikita lagi ako ng mga ano eh, talagang, ang problema lamang ko, nung hindi ko na parang naranasan, nasa Nueva Ecija ako noon, bumalik ako doon po ako sa Methodist, kasi praise and worship din. Basta parang hindi ko naramdaman. Yung parang wala na. Sabi ko sa sarili ko, wala na kaya sa akin ang banal na Espiritu. Hindi nyo mo naranasan yun. Sa praise and worship, parang lagi kayo kasaya-saya, pero pagka nawala, sasabihin nyo sa sarili nyo, wala na ba yung banal na Espiritu sa akin? Pupipray ka ngayon, iiyak ka. Pero hindi po ganon. Hindi po ganon. Maliwanag po sinasabi ito. Paano kung wala sa akin, ganun na maranasan mo? Hindi po. Minsan, dahil sa ating kasalanan at kahinaan, pakiramdam natin ay malayo ang Diyos. Tulad ni David, sa Aklat ng Awit, Kabanata 51, talatang 11, pagkatapos niyang magkasala kay Bathsheba, sumigaw siya, huwag mong alisin sa akin ang iyong banal na Espiritu, kundi siya'y paghariin mo. Ngunit may pangako si Jesus. Ang Espiritu ay mananatili sa atin magpakailanman. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Patuloy niyang palalaguin ang mabubuting bunga sa ating buhay. Patuloy siyang mananalangin para sa atin. Mananatili siya sa atin hanggang makarating tayo sa ating tahanan sa piling ng Diyos. Ngunit may tungkulin din tayo. Sabi ni Pablo sa Galacia, Kabanata 5, talatang 16, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Para itong mga sundalong sabay-sabay nagmamarcha, dapat siyang sumunod sa direksyon ng Espiritu. Mga kapatid, sa 4 puntos na binanggit dito, napakahalagang tandaan po natin ang mga bagay na yan. Muli iulitin ko. Ang Diyos Espiritu Santo ay ibinigay sa akin upang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay makibahagi ako kay Kristo sa lahat ng kanyang biyaya. Upang aluin ako at manatili sa akin magpakailanman. Kung minsan ay nakakalimutan natin ang banal na Espiritu, ngunit hindi niya tayo nakakalimutan. Kaya mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Manalangin tayo para sa kanyang pagpuno. Basahin natin ang Biblia upang malaman natin kung saan niya tayo inaakay. Kapag nanatili tayo sa Espiritu, mananatili rin siya sa atin at aakayin niya tayo hanggang makarating tayo sa ating tahanang walang hanggan. Samahan niyo po ulit at ako po ay mananalangin. Tayo po itungo. Patuloy po kami nagpapasalamat, Ama, sa kaloob mong aral sa amin sa hapong ito. Tunay po na dapat kaming manalangin. Makaawaan mo po kami, aming Diyos. Iligtas mo kami laban mula sa aming sarili. At loobin mo ipadala sa amin ang Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen.